Pinalaki tayo sa capitalist idea na dapat walang hadlang sa ekonomiya para free flow lang ang mga produkto at investment. Isang araw sa mga hadlang sa free trade ang taripa. Tariffs on countries throughout the world. Noong nagpato ng taripa si Donald Trump, ang presidente ng biggest capitalist country sa mundo, nag-react ang marami. Ang tanong, ayaw na ba sa free trade ng US? Break it down. Hello! Nagbabalik ang Break It Down, ang programang hinihimay ang akala nating komplikadong issue. Ako si Sunny Africa ng Ibon Foundation. Tara at i-breakdown natin ang tariffs. Ano ba ang taripa? Bakit laging sinasabing masama ito sa ekonomiya? Ang taripa ay buwis sa mga inaangkat na produkto. Ang ibig sabihin niyan, kung may pinapasok na produkto mula sa ibang bansa, magpapato ng dagdag na buwis ang gobyerno para kumita at maging mas mahal ang produkto na yon. Ang bisa nun ay proteksyonan ang mga lokal na produkto na maaring mas mahal pero nagiging mas mura ngayon kasi nga pinatawan ng dagdag na taripa yung inaangkat na produkto. Ayaw ng mga gusto magbenta ng produkto o magtambak sa atin ang taripa. Kasi ibig sabihin nun, mawawalan sila ng merkado, mawawalan sila ng kita. Pero kailangan masapol yung punto. May kahalagaan at papel ang taripa para proteksyonan ang lokal na magsasaka, lokal na industriya, para kaya makipagkompetensya sa mas murang produkto mula sa ibang bansa. At hindi kailanman mapapalakas ang lokal na ekonomiya kung walang sapat na proteksyon, kaakibat ng sapat na suporta para sa lokal na produksyon. Halimbawa ang bigas. Mura ang bigas mula dun sa Vietnam, sa Thailand o sa India kasi malaking suportang binibigay ng kanilang mga gobyerno sa kanilang magsasaka para kaya makipagkompetensya at makipagsabayan ang lokal na magsasaka kung patawan ng taripa yung imported na bigas galing Thailand or Vietnam or India, pwede piliin ng mga mamimili yung lokal na bigas. At sa ganung pamaraan, naprotektahan ang lokal na magsasaka, meron silang merkado para sa kanilang produkto, habang nahadlangan ng pagpasok ng bigas mula sa ibang bansa. Kung hadlang daw ang taripa sa malayang kalakalan, bakit nagpataw ng mataas na taripa si Donald Trump? Sa 4 na dekada ng globalisasyon mula noong dekada 80, akala ng US kaya nila panindigan ang mababang taripa. Akala nila yung kanilang lokal na industriya kaya makipagsabayan doon sa industriya ng ibang bansa. Ang hindi nila nakita yung paglakas ng industriya ng China at yung pagmurang produkto mula China. Ang naging dehado yung mga American na producers kaya nagsisarahan sila o kaya pumunta sa ibang bansa. Ang naisip ni Trump ng US ngayon, dagdagan ng taripa sa lahat ng produkto mula sa ibang bansa. 25%. 50% tariff. 145. Merong 3 layunin si Trump dun sa pagpato ng taripa. Ang unang-una doon, proteksyonan ang lokal na industriya. Ikalawa, gusto niya kumita. Sa laki ng utang ng US ngayon, kailangan nilang dagdag na revenues para sa kanilang gobyerno. Inaakala nila dadagdag ang kanilang kita para mabawasan ang kanilang utang. Kanilang ikatlong layunin ay para i-bully mga ibang bansa. Ang dami mga bansa gusto magbenta sa US kasi siya ang pinakamalaking consumer market sa buong mundo. Pero, hindi makapasok ngayon yung mga produkto habang mataas yung taripa, kaya maraming bansa na nagkakandara pa kung ano-anong binibigay ng mga concessions para lang makapagbenta sa US, tulad ng Pilipinas. Ilang linggo lamang pagkatapos ng pagpato ng dagang taripa, pumunta isang delegasyon ng gobyerno at ang pinangako sa US, tatanggalin daw ang lahat ng taripa mula sa produkto mula US. Bibigyan daw ng suporta ang mga Amerikanong negosyante na gusto pumunta sa Pilipinas. Hindi raw hihingi ng anuman technology transfer o pagsabay dun sa pag-unlad ng mga Amerikanong industry sa Pilipinas. Hindi yun nakakabuti sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa pangkalahatan, bababaan ni Trump yung mga taripa. I-moderate niya yan. Pero kailangan niya lakihan ngayon para mapuwersa mga bansa na ibigay ang gusto ng Estados Unidos. Kung gustong protektahan ni Trump ang US economy sa pamamagitan ng taripa, ibig sabihin ba hindi na siya naniniwala sa free trade? Nakita natin ngayon sa totoo lang yung totoong layunin ng anuman imperialistang bansa na gusto niya buksan ng iba habang nananatiling sarado kung wala na sa interes niya. Huwag tayo masyadong malito sa galaw ng Estados Unidos. Hindi bago na hindi na siya naniniwala sa free trade kasi kailanman hindi siya naniniwala sa pantay na laban dun sa kalakan.
Huwag natin kakalimutan, kaya lumakas ang ekonomiya ng US at iba pang abanting kapitalisang bansa ay dahil sa napakahabang panahon ng proteksyonismo. Ang dapat natin bigyan ng pansin, paano palakasin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng proteksyon ng lokal na ekonomiya. Paano maapektuhan ng Pilipinas sa ipinapatupad na mataas na taripa ng US? Wala masyadong epekto yung pagpatol ng dagdag taripa kasi wala naman tayong pinoproduce na pinagkakakitaan ng lokal na ekonomiya. Maaari may ilang malilit na negosyo maapektado niyan, pero sa totoo lang, kaunti lang sa exports ng Pilipinas sa US ay gawa ng Pilipino. Ang pinakamalaking bahagi ng exports ng Pilipinas sa US ay gawa ng dayuhang kumpanya na nakabase sa may export zones natin. Halimbawa, humigit kalahati ng exports ng Pilipinas sa US ay electronics at semiconductors. Wala naman kumpanya ng electronics at semiconductors ng Pilipinas. At hindi alam ng marami, exempted actually ang semiconductors dun sa mga taripa ng US. Ang pinaka-abanting kapitalisang bansa sa mundo ay nakikita na kailangan niya proteksyonan, suportan ng lokal na industriya. Paano pa kaya ang Pilipinas na naghahabol pa? Kaya ang pinakamahalagang lesson, kung gusto natin paunarin ang lokal na ekonomiya, proteksyonan, suportahan, lokal na agrikultura at lokal na industriya. Ayan ang paghimay-himay natin sa taripa. Huwag tayong pabudol na masama ang taripa. Kung gagamitin ang tamang taripa, masisiguro nating mapoprotektahan ang ating lokal na ekonomiya. Ito muli si Sunny Africa ng Ibon. Salamat sa pagtangkilik sa programa ng Ibon Alter Media, ang Break It Down. Ang programang naniniwalang walang komplikadong salita na hindi kayang i-breakdown. Break it down.